guys, welcome back sa akin channel. This is Master Renz. So sa video ito, may panonoorin tayo yung trending na kay Yobab about dun sa review na ginawa niya dun sa Coffee Break. Trending to eh. Nakita ko lang to sa YouTube channel ay Artista PH. Mag-subscribe kayo dito pag mga trending, yung mga sikat na issue ngayon, mga current events, fini-featured mostly dito sa channel na to. So ang pamagat ng video ay TikTok content creator Yulin Castro na bash dahil sa pamabash sa Coffee Break Iloilo. So wag na natin patagalin to. By the way, shoutout sa mga subscribers at sa mga viewers ko dyan. Thank you so much po. So panoorin na natin to. Let's go sa go. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kamakailan, naging usap-usapan sa social media ang TikTok video ng content creator na si Yulin Castro kung saan ibinahagi niya ang kanyang negatibong karanasan sa Coffee Break, isang kilalang cafe chain sa Iloilo. Sa naturang video, binanggit ni Castro na wala siyang natikmang masarap sa kanilang in-order na pagkain at inumin na may kasamang pagmumura at matinding pagkadismaya. Hello Panoorin natin, guys, so nandito kami ngayon sa Iloilo. Siyempre mahilig kami sa mga coffee shop. Nag-try kami dito sa Coffee Break. Dami. Out of all of you, What's that? walang masarap. Even the drinks, even the lasagna, lahat tabang. Ang PWD kasi, person with diabetes. Bawal yung sobrang tamis. I'm sorry. Bawal kasi sila Ang mataba. dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. May isa. Tiyak. Guys, sa mga taga Iloilo, saan masarap ang pastries nyo dito? Thank you so much. Love you. Para sa akin, wala namang problema doon sa okay sabihin natin hindi masarap, hindi ka nasarapan. Kaya lang kasi, gaya nga ng sabi din ng iba, influencer ka. Maraming manonood sa iyo. So most likely, doon sa mga followers mo, pwede mo sila mapaniwala, ay hindi pala masarap doon sa Coffee Break Iloilo, 'di ba? Okay naman kung hindi ka masarap, pero ang pinaka hindi ko nagustuhan dito, yung mumurahin mo sila, yung may mura ka pang ganung banat. 'Di ba? Hindi mo naisip yung effort na ginawa nila para hahingan ka ng pagkain kahit sabihin mong nagbayad ka diyan. Nag-effort pa rin yung mga taong nagsilbi sa iyo, 'di ba? Kaya para sa akin hindi maganda yung ginawa nitong taong 'to. Ang kanyang komento ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, kabilang na ang mga taga-suporta ng kafe at iba pang netizens. Ito, may nakasulat, may sinabi sila, basahin natin. Thank you for sharing your thoughts, Miss Yulin Castro, about your recent visit to Coffee Break. We appreciate all feedbacks as it helps us learn and improve. However, we were taken aback by the strong and explicit language used in your review. While we understand that not everyone will share the same taste, we believe that constructive criticism can always be communicated respectfully. We're proud of the work our team puts into creating a positive experience for every guest, and language that crosses the line that can be disheartening, not only to us but to the people who work hard every day to serve our customers. Coffee Break has been serving coffee lovers for 20 years. And while we recognize there is always room for improvement, we never receive an insulting feedback such as yours. If you had shared your concern with our staff during your visit, we would have been more than happy to enhance your food or drinks to your liking. We truly value guest satisfaction and do our best to accommodate preferences whenever possible. And we will remain committed to providing a warm, satisfying experience to every guest and to continuously grow from feedback shared with sincerity and respect. Alam sa totoo lang, content ko mostly horror, para remind ko lang. Pero ito hindi ko napigilang hindi patulan. Kasi unang-una, dating bilang ako nagtatrabaho din sa restaurant, sa bar ko naman, yun nga, ang masakit niyan, nag-e-effort, yung mga katulad namin, nag-e-effort, di ba? Nag-e-effort, tapos, alam mo yung, ramdam ko yung ganito na nag-effort kang hayiin na ng mga
Nag-effort 'tong Coffee Break na makapag-serve kay Miss Yulin or kay Yobab ng mabigyan siya ng magandang serbisyo. Wala namang masama nga gaya ng sabi ko, kung di ka nasarapan, sige fine. Pero sana wag mo namang murahin 'tong mga 'to kasi hindi biro yung trabaho ginagawa nila, 'di ba? Alam mo 'yun, hindi lang sumuwak dun sa panlasang gusto mo, tapos yun lang, bigla kang magmumura. Kabastusan yun para sa akin. Hindi maganda yung gano'ng gawain, 'di ba? Ako gagamitin ko 'tong pagkakataon para i-boses yung mga nasa ganitong industry, sa mga department na wag niyo bilang mga customer niyo, wag niyo rin masyadong bastusin, wag niyo masyadong parang sa'kin, parang minata niya 'tong mga tao dito sa Coffee Break, 'di ba? Pangmamata na yun, wala namang buti sana kung di ka nagmura, napamura ka na, 'di ba? So, sabihin nga gaya sabi ko, kung di ka nasarapan, okay lang, sige. Pero huwag mong mumurahin yung mga tao diyan. Kasi hindi biro ang pagtatrabaho sa mga ganyang industry. Yung pagod, yung effort na lalo-lalo yung mga nasa kusina nagpaka-effort na lutuin 'yan. 'Di ba ang tawag, PWD, people with diabetic ba 'yun? 'Di ba? Hindi ko alam, parang ginawa aking katatawanan yung ginamit pa yung word na PWD. Pero para sa'kin hindi maganda 'to. Nasaktan ako sa kapwa ko na mga nagtatrabaho diyan sa mga ganyang department nga, ng ganyang industry. Tsaka paalala ko lang din sa ibang mga customer din, 'di ba? Paalala lang, yes, nagbabayad kayo ng serbisyo, yes, binabayaran niyo yung pagkain, pero paalala lang, 'wag na 'wag niyong mamatain ang mga nagtatrabaho sa ganyang industry, 'di ba? Kung napanood niyo siguro yung ginawa ni Ryan, hindi ko tino-tolerate yung ginawa ni Ryan Reynolds, pero baka may mga gano'ng gumagawa na kung napanood niyo yun, kung yung gano'n ang ginawa din ng isang guest do'n o customer na minamata niya yung character ni Ryan Reynolds. Hindi ko alam nung palabas yun, Kung napanood niyo, ang ginawa nila, dinala niya do'n sa likod sa kusina yung pagkain. Tapos yun, hindi ko na i-ano kung ano yung full detail kung napanood niyo yung videong yun. Doon ko napagtanto at sabi din sa akin nung nakatrabaho ko dati sa isang hotel na 'wag mong kakantiin ang mga waiter, 'di ba? Sa akin mga ganyan, 'wag na 'wag niyong kakantiin. Kasi hindi niyo alam kung mahihap din kalaban yang mga 'yan. Kaya as much as possible, kung gusto niyo ng magandang serbisyo, be a good customer din. Bilang tugon, naglabas ng opisyal na pahayag ang Coffee Break sa kanilang Facebook page. Sa kanilang mensahe, inamin nila na ikinalungkot nila ang hindi magandang karanasan ni Castro. Gayunpaman, binigyang diin nila na ang panlasa ay isang personal na bagay at maaaring Tama, magkaiba-iba sa bawat magkakaiba-iba. tao. Hinimok din nila ang publiko na magbigay ng feedback sa maayos at magalang na paraan upang mapabuti pa nila ang kanilang serbisyo at produkto. Samantala, ipinagtanggol ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang lokal na kafe laban sa mga negatibong komento ni Castro. Ayon sa kanya, hindi nararapat ang ganitong klaseng pambabatikos sa mga lokal na negosyo na nagsusumikap na makapagbigay ng Tama magandang serbisyo sa kanilang Tama. mga customer. Hinimok niya ang publiko na maging mas maunawain at suportahan ang mga lokal na establishmento. Ang insidenteng ito ay nagbukas ng diskusyon tungkol sa tamang paraan ng pagbibigay ng review o feedback sa mga negosyo, lalo na sa panahon ng social media kung saan mabilis kumalat ang impormasyon. Mahalagang tandaan na habang may karapatan ng bawat isa na ipahayag ang kanilang opinyon, nararapat pa rin itong gawin sa paraang may respeto at konsiderasyon sa iba. Tama yun. Kailangan may hango din konsiderasyon at respeto sa iba. Diba? Huwag magmamata ng tao. Lalo na sa mga ganyang industry. Diba? Hindi biro ang trabaho ng mga nasa F&B. Kaya kay Miss Yobab, sana may natutunan siya sa ginawa niyang to. Naiintindihan ko din naman. Naiintindihan ko din yun, part na magkaiba ng panlasa. Pero sana wag na wag niyang mumurahin ng mga ganyan tao, mga nandyan. Kasi nag-effort din sila.
Grabe, grabe. Kaya sikat na sikat pala to eh. Ayoko sanang patulan pero hindi ko nagustuhan. Gusto ko lang din magbigay ng opinion about dito. So yun, thank you so much po sa pagsama. Ingat po kayo palagi.